Mic check, mic check. Yo, what's up mga pamangkin? Tito Shernon once again at welcome back dito sa aking reaction video. Yon. Bago ang lahat, bati muna tayo. Siyempre, Idol Shernon, ganda ng review. Lodi, pabati po sa anak ko. Riker Montenegro from Daddy Sugar ng Korea. I love you, Jessica Babe. J Black versus Goryo. Next idol, salamat. Okay. Pa-shoutout Tito Shernon sa tropang looban ng Bukana, Malaki, Nai, Cavite. Watching from Canada po. Shoutout sa inyo. Idol, pa-shoutout naman from Tawi-Tawi, Waldesh Araw. Shoutout sa iyo. Idol, pa-shoutout kay Erica and Don from Taguig City. Lagi kami nakasubaybay sa iyo. Nanonood kami ng review mo habang kumakain ng pansit canton. Uy, sarap. Tapos yung sunny side up, no? Pansit canton, yung maanghang, tas haluan mo ng plain, yung dilaw. Tapos sunny side up, tas bahaw. Talang, taba talaga. Pa-shoutout dito siya ng kay Joshua Robite o Robite ng Antique, idol ka po niyan. Oh, shoutout. Pa-shoutout dito Shernan. Wala pangalan. So, ang gagawin natin ay Mot versus Sorhenyo, Isa Buhay 2017. Kasabay ito nung 2x2 namin. Okay, let's go. Pakinggan natin, Isa Buhay 2017 Finals. Unang banat. Check, check. Rinig ba, rinig? In. Ikaw daw ang Rookie of the Year. Tama. Bagong sibol na bata. Binigyan ka niya ng shot kaya humanda kang magkatama. Pero di ako magpapakafulayang. Magiging wangod lang sa'yo. Di naman ako nang banat ng bata eh. Kaya mambabatok lang ako. Game! Sa wakas, magaganap na rin ngayon ang inaabangan ninyo na duelo. Sa pagitan ng nagbinatang Novita laban sa nagbinatang Sorneo. Ngayong ako ang siyang bubuli, simot sa tiyanto de derecho kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto. Ito na Bubuli at bubuli. Okay. ba yung pambato ng Cavite? Eh bakit mukhang Korean yan? Hindi mo naman kamukha si Chito ah. Kamukha mo si William Hang. Aba, teka. Mukhang taga Cavite nga ito. Kasi yung gupit niya pambalakid, yung mukha pang rapido. Pero sikat na daw tong si Thomas sa pagbabaliktad niya ng letra. So, ikaw pa lang nagpauso niyang Lodi Pet, Malu at Werpa. Lodi. Pero wala akong pake kasi para akong bote ng Hinebra. Baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera. Madali lang naman magbaliktaran. Pag binaligtad mo yung Jin, kasi nga nasa ilalim yung demonyo noon, pag binaligtad mo, siya yung magiging nasa ibabaw, okay? Demonyong to sa gera! Madali lang naman magbaliktaran. Ba't kayo nabibilib sa kanya? Etong idol nyong anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? So anong sasabihin mo? Na ang utak mo ay broad? Kahit di ka nakapasa ng board? Ano mang gamitin mo na words? Sa battle na gagawa mong sword? Ulol! Pagsisisihan mo, nakalaban mo pa ako, yung mga wordplay mo, magiging basic, oo, nakatapat mo pa ako kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Malalaslas lang ang karit ng leg nitong nagpapanggap mahusay, pulang dugo mo ang patunay, paano kung maglabas ng kulay? Balibalik ta rin yung manay hukay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga binilang sa nakarit kaya narekta sa libingan, ganun ba yon? Ganun ba yon? Baliktar ulul. Ikaw ang Bong Revilla na itong liga. Kasi Caviteñong laging bida. Putok na putok ang iyong pangalan kahit sa labas pa ng Maynila. Pero dito magalay umalingasaw yang mabaho mong amoy kasi ninanakawan mo din pala yung mga kababayan mong Pinoy. Ako ang Lebron James ng liga. Kasi sa Cavite, umalis akong saglit. Nakipagsapalaran sa bayan kung saan masarap pagtag-init. Nagwagi sa ring ng 3 ulit.
dahil sa pinakita kong bagsik. Oh, ngayon alam mo nang magkakampyon lang ang Cavs sa panahon ng aking pagbalik. Kaya Thomas, next season, alam mo na yung susunod mong action. Kumampi ka na lang sa King, baka may chance ka pa mag-champion. Pero sa ngayon, Tom, ako na muna. Kasi ikaw ay pusi pa sa letra at Leon ng magkakampyon ngayong taon na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. Leon, kasi Taogama ata to, si Sur. O na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. Oh, mukhang may hinihintay ka pa sa akin. Wala akong props na foods ngayon, tanga, naiwan ko sa amin. At saka magdala ng props na foods, ba't ko pa nga ba aabalahin kung ikaw na mismo tong gagamitin ko sa ipapakita kong pagkain? Nice one. Marami magagandang punchline, bars dito. At ginamit niya yung style ni Mot na baliktaran na para sa akin, alam mong malakas yun, tapos gagamitin mo, parang pinatunayan mo lang na malakas siya. Kasi ginamit mo as weapon na hindi naman din ganun, parang hindi siya pamatay. So parang ano yun parang kung nakita mong may bomba yung kalaban mo, kailangan ipupukol mo siya para pangkitil. Yung gagamitin mo yung sandata ng kalaban mo para makitil siya gamit yun. Hindi naman. Parang pinakita mo lang na, tignan mo, sumasabog din bomba ko. Parehas tayo. Pero ang original nun, siya naman. So, marami naman magaganda, pero kasi nung panahon na to, si Mot kasi ang favorite ng mga tao Alam mo yun? Pero maraming magagandang bars dito si Sorhenyo. Pero anyway, pakinggan muna natin yung kay Mot. Round 1. Diba? Hindi pa nagsasalita parang si Sinyo yung yung crowd ni Mot yan noon nung panahon na yun Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Hype na hype yung mga pani ni Mot no? Ayun nga yung sinabi ko kanina, yun nga. Ginamit ni Sur yung sandata ni Mot na malakas, maganda, pero hindi siya tumama, baga hindi mo siya ginamit para ipampas lang dun sa may akda o kumbaga yung ginaya mong style. Parang tama siya, naghiyawan kasi ginamit mo yung style ko, ganun. Ginamit yung estilo ko, parang gumaya lang ng thesis to. Oo, magaling ako magbaliktad at alam yun ng misis mo. Talo ng talo yung nakaputi natatay na yata. Ganyan magrebat, ubod ng pagsik, yung banda mas masakit. Hindi ko lang dinaan sa baliktad, tinadtad ko pa ng balik. Gandang panimula ni Mot, ang ganda ng bungad niya. Yung pambungad kasi ni Sur, hindi ganun kalakas Pero ito rebat pa lang, di ba? Nagwawala na yung tao Iba talaga advantage ng crowd favorite ka sa panahon na lumalabang ka o panahon na binigay sa'yo. Ito na huling yugto kung saan pareho tayong di inaasahang makapasok. Sa pakikipagbuno, sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod, kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako mangingilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo. Sanay daw na wala tong fan. Aba mahangin nga tong taga Baguio. Pwes di na bago kung saan naabot yan. Kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao, Karot man. Ang lakas nun yung nag-viral dati na Karot man dahil Pogi ba tama? Tapos nag-viral sa Baguio na saglit taga Baguio si Sur, saglit ka lang din si Sikat, parang Karot man. Damn, lakas. Kaya wag ka masyado papresko. Dapat sincere ka.
Kaso ang gusto, barumbado yung dating niya. Kala mo naman astig ka porque bordado ng tinta, naglagay ka pa ng tirhir, gago, nagmukha kang chichirya. pero tong si Sur, napaka-trendy. Kung anong in, sabay sa flow. Napakagalawang breezy. At kala mo laging fully load kasi mayat-maya ako mag-live sa FB. Dinaig pa noon time TV show. Napakapapogi, halata mong tirador ng chicks dun sa people you may know. Kasi ang imahe mo wala sa ayos. Para kang page ng Bars Baby. O mas malala pa yata halos. Kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Tinawag... Nauso dati to eh, yung mga picture ng battle tapos lalagyan ng lab coats. Lap trip yung kay Batas eh. Tinawag pang henyo yung sarili, mukhang nahihibang tong umag. Di ba dala lang naman ng bisyo, yung lumilikot mong utak, kaya yung proseso mo sa pagsulat, sa larong piko, maitutulad kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Oo, adik! Talino mo hindi likas, sa droga lamang kumakapit. Kaya anong surhenyo? Baka surplus kasi sobra ka lang naman sa gamit. Lakas, tangina. Ang lakas ni Mut na ito. Ito yung ano niya eh. Panahon niya to eh nung mga taon na to eh. Pero kahit gaano ka pa pinagaling ng napili mong paraan, para sa akin nagsayang ka lang ng panahon sa Batakan. Kasi biruin mo, nagawa mo pang gumamit para lang maisip yung mga banatang. Buti pa yung titi nung silil dyan, maikli lang pero malaman. Puta ka, diri ka. Para makaisip lang ng bara sa burat, tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung setup. Kala mo, double meaning na. Ulol, pinamukha mo lang na interesado ka sa titi niya. Kaya nga nagtataka na rin pati si Sir Arik sa pinapakita mong bilib. Kasi pag nagtititibal si Lil dyan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib. Gago, tangina. Ito na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak? Pwes wala tong tsansa. Itlog lang yung porsyento. Habang wala akong paki sa meron o sa wala. Basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok. Kung si Sur ang bet nyo. Kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Magandang panimula, napakagandang ender, napakaganda nung 4-bar setup. Damn, malinaw para sa akin. Mot, round 1, tangina grabe. Round 2, pakinggan natin si Sur. Lakas, ang daming magagandang tumatak na linya ni ano dito. Lumamang talaga, tsaka advantage nga rin na crowd favorite siya. At ano eh, hindi pa, ano yun eh, parang kailangan mo tapatan yun. Kumbaga, mag-iisip ka ng paraan para parang yung sa akin, sa Davao, matik yun, crowd favorite doon, si Sixth Street. Pero nag-isip ako ng paraan para paano makukuha din yung damdamin nila. Kailangan hindi lang, kung alam mong, para sa akin kung alam mong crowd favorite yung kalaban mo, mag-isip ka ng paraan para makuha rin yung attention nila at parang, dapat ko ba sabihin to? Tekniko to. Hindi, ayun, kailangan mong kunin yung loob nila sa isang banda. Na patunayan mo rin na kaya kong sabayan yung paborito nyo. Parang ganun. Round 2, Sur. Ginagaya ko daw yung estilo niyang baliktaran. Putang inang to, pumapalag pa rin. Hindi ko ginagaya yan, pare. Pinapakita ko lang na madali at yan ay kaya kong gawin. Putang inang to, kapag Ayun nga yung sinasabi ko kanina, kaya nga gawin. Pero mas maganda kung ginamit siya as weapon na pwedeng ipampukol dun sa kalaban. Mas maganda kasi yun eh. Para sa akin, mas maganda yun. Parang ganito yun eh. Meron akong bomba at masabog. Bang. Gayahin ko nga. Tignan mo, ako din. Meron akong pampasabog. Bang. Dahil magkalabang kayo, parang pagandahan na lang kayo ng bombang hawak nyo. Mas maganda, ayan ba yung sandata mo? Kaya ko yung gamitin, pero ipopukol ko sa'yo. Ganun para sa akin. madali at yan ay kaya kong gawin. Putang inang to, kapag bumanak, tutok-tutok mo ka pa, kala mo kung sino siyang halang.
todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Kaya bago ko simula ng aking verso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang ang natakot kay Badang. Game! Pansin nyo ba, laging sabon ng mga referensya nito? Champion, Breeze, Speed. Umamin ka ngang hinayupa ka, rapper ka ba o labandero? Ganyan ka ba manabon ng iyong kalaban? Isang malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta? Meron na akong taong huhukayan! Ha? Doon sa laban nila ni Apex. Bareta yung panghukay, yung diretsong matigas na bakal. Bareta? Meron na akong taong huhukayan! Ha? Doon sa laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay daw ni Looney yung kantang biyahe kasi kay Apex nagpapamasahe. Ngayon sabihin mo sa akin paano kami maniniwala pare kung wala naman talagang kanta si Marlon pinabiyahe. Ha? Pinagbintangan mo pa si Apex na nagpapasulat siya sa laban. Matagal na yung may pinatunayan. Ikaw wala kang katibayan. Hinalintulad pa sa Breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo bulaan. Ha? Kasi hinalintulad pa sa Breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo bulaan. Ang gandang reference, ang ganda ng punchline, maganda. Ha? Tangina nito. Yan! Yan si Thomas. Mahusay. Mahusay magtahi ng kwento. Yung mga sinasabi niya, di tunay. Parang pangako lang nung ex ko. At saka walang anak si Apex. Ano ba sinasabi nito? Nakakatawang ako tong henyo, siya tong mahilig mag-imbento. Sabihin na natin may anak si Apex. Kunyari may anak si Apex. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Ba't iba yata yung nangyari? Para mapatay mo yung kalaban mo, mayroong pambatang napasali. Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ehemplo kang lalaki. Kaso nung labang ko nun kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. Usapan, walang damay ng asawa, di ba? Pare, sinusunod ko yan. Di ko naman dinama yung asawa mo Yung kabit mo lang. Ganda nun. Ang ganda nung naisip niya na yun. Ang ganda nun. Putang ina, iling-iling pa Paring Apex, tama ka nga. Mukha nga tong maang-maangan. Ganyan na ganyan ang itsura ng anak ko pag may kasalanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang magtapat ka muna? Ano bang nangyari dyan sa yung noong parang may peklat ng bakuna? Kaya pala di ka nakakalimot ng angles kasi nasa ulo mo yung butas. Kaya pala dickhead ka sa battle kasi nasa ulo mo yung butas. Inaasar niya pa si Onyx na baduy daw yung pormahan. Ikaw nga tong mas baduy kung bisang pag-uusapan kasi nung laban yun ni Fangs, yung porma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakataki, nakapang-hiking kang sapatos. Sakto ayun yung mga sugal na sulat Tangina, lalagay mo yun sa sulat mo dahil napansin mo na ganun siya. Ganun siya magsuot, magsapatos. Paano kung nung araw na yun hindi ganun suot niya, di ba? Sugal din pero umakma at malaking puntos yun para sa akin. Kaya kung baduy si Onyx, tangina mo, baduy ka din. Yung pantaas mo, Rico yan, yung pambaba mo, Kuya Kim. Maglilibat ka? Nawala yan sa forma at usapan dito ay galing. Pwes ang punto ko bago ka manlait, matuto ka munang magsalamin. Ngayong gabi, ikay si Rokawa. Kasi lahat ng fans sa'yo. Pero ako ang henyong, sakuraging, bida sa palabas na to. At kung usapan lang ay achievements, tangina mo, mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi A to Z lang yung tinapos mo, ako, tinapos ko yung law. Si Batas yung tinutukoy niya. Okay. Round 2 ni Sur, mas malakas sa round 1 niya. Ang daming magagandang bars, punchline, maganda yung pagkaka-set up. Mas malakas yung round 2 ni Sur sa round kaysa sa round 1. Pero pakinggan muna natin round 2 ni Mot. Nanggagaya na naman. Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro, yan ay malabong gawin ko.
Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Galing ng mga ribat ni Mot dito ah. Parang pre-med eh, no? Oo, marami ng sabon, pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala, kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Yo. Sa mga nagdaan ng laban, kapansin-pansin pag umaakto ka, masyado ka yatang nadadala. Yung kalaban parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-4-bar setup, lagi mo pang sinusundan ng ha. Kala mo, bigat mo na. Di mo alam, para kang tanga. Ano yon? Burst mo na, react mo pa. Grabe yung fan ni Mot dito na nakaputi. Oh. Todo support talaga. Talagang, ay na ba? Kaya pala palakpakan naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang? Bandang huli, ikaw pa yung talo. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Kay Mot talaga bagay yung ganun eh. Tangina eh. Kaso nung mga huling laban niya, parang hindi na siya nagaganon. Sana ibalik niya. Maganda pa rin pakinggan. Talagang napakabarok. Yung mga tao pinipilit kahit yung bara di patok. Walang pinagkaiba sa pagpapasponsor mo ng damit kasi di ba sa'yo pa galing yung alok. Oo, binuraot mo na raw lahat. Iba't ibang local brand design. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop kasi yung sampayan nyo literal na clothing line. Pero seryoso, di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking... Nagsasalita si Sur eh. Kanina ko pa napapansin, ang corny, baduy, parang ganun. Tapos tumitingin siya sa Enigma, sa Hurado. Di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar. Oo, di ba? Manipulado rin ha. Pero seryoso, di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking sampal na hindi kalihiti mo doon sa bayan mong tinawid. Sa ibang lugar, nagpakasampid, kaya sumatutalat sa makatuwid. Isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya ano man nanalo lang sa taga Baguio pag... Ano daw? Tapos titingin sa Hurado. Parang... may tawag dyan eh, pero nakakalimutan ko na eh. Di urig! Kaya ano man nanalo lang sa taga Baguio pag ang kalaban si Badang. Kapal ng apog mo't balat, kala mo kung sino ng angat tong rapper na pandak. Samantalang sa Cavite, adik ka lang naman. Sa madaling salita, under ka lang nung crack. Tanginan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Battle mo kay Fukuda, dinamay mo pa ako't binanatan. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Pero rin... Nagsasalita si Sorhenyo eh. Parang kada bibitaw si Mot, titingin siya sa mga Hurado. Ano yun? Parang kinukumbinsi niya pa na wala, di ba? Wala. Parang wala, di ba? Parang baduy, di ba? Ang kulit lang eh. Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagulat na maraming tenga. Keso yung improvement umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpres-surpresa kung The best prayer for attracting money doesn't involve any positive thinking, visualization, or law of attraction. sa sulat umusbong? E paano nga namang di magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Ano? Ano sasabihin mo? Ano sa... Hilig mag-react ni Sur eh, no? Dinadama mo ba? Ano? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo ngayon? Tatapusin mo laro sa score na 163?
203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice. Kasi yung sulat mo parang barcode. Halatangang merong price. Oo, barcode. Kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinadaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Sabi nga ni Pukuda, malaabayani-bayani ka pa raw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. Pero gusto mo ng numero sa setup? Sige, pagbibigyan kita tol, pero sa akin, sapat na yung wordplay. Di na kailangang specify yung score kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo napipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable. Oo, tambak! Hindi mo na kayang habulin, kampyonato'y di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon. Total, iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Anyway, dahil din sa ibang nakikita ko, para sa akin, 1 and 2 malinaw mot yun. Mot sa akin yun. Bati muna tayo bago mag round 3. Asa na ba yun? Wait lang, bati muna tayo bago mag round 3. Pa-shoutout sa asawa ko, Tito Shernan. Happy birthday, Aline Grace Boquiron. Yun, no? Next time, idol, himayin mo yung punchline na sinasabi mo kasi yung ibang words na ginamit ni Goryo ang hirap mag-gets eh. POV namang hindi battle MC. Okay, sige. Gawin natin yan. Yung iba dito, parang nabasa ko na yung comment eh. Idol, pa shoutout kay Erica. Ayun, nabasa ko na nga to. Na kasi, bumabalik, nare-refresh. Okay. Shoutout Tito Shernan, Rabi J. Yung laban nyo naman ni Shernan versus Saito. Lap trip yun eh. Okay. Pa-shoutout Tito Shernan, Boss G from Qatar. Kanino ka Tito dito sa mga match-up na to? Prime Balakid versus Prime Sak, Prime Apex versus Prime Sheye, 6th Street versus Mot, at Looney versus Wag. Hindi ko masasagot yan kung titignan ko lang yung pangalan. May kasi, may gulat factor sa lahat, tsaka expect the unexpected, sabi nga ni Enigma. Hindi mahirapan ako. Ang gaganda ng pinili mo, puta. Yun. Diane Pills, contraceptive para daw lumaki chest ni Goryo kagad. Gago, ano yun? Okay. Ano ba to? Ang dami pa. Okay. Wala na. Round 3. Yan ang sinasabi ko pag sa comment ka namumuna. Yang sinasabi mong pagpapasulat ko kay price tag, masasagot ko na kasi pagkatapos kong tapusin tong undefeated na to, isusunod ko siya! Tangin na mo. Game! Kinall out no? Kaso ayaw nang bumatil ni Price Tag eh. Maganda rin sana bumalik si Price Tag. Makabattle siya ulit. Pagka gusto niyang bumalik, dito lang ako. Sa round na to, magkakaalaman kung sino sa atin ang madaya. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng nagaya sa ginaya. Alam nyo bang sinato ng tropa ko na member ng artikulo? Doon ko nalaman na magnanakaw to kasi yung sagot niya ang gulo. Sabi niya, di ko ninakaw yung kapamilya line ni MJ. Yan ang pangako ko sa'yo. Di naman ako nanonood ng liga kung saan lumalahok kayo. Kung meron man laban ni Ultimate, di inamin mo na bro. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate, yung ninakawan mo na Joe. Tanginan to, sinita na to ng haring araw. Kasi yung kasalanan ng bigat. Kaso mautak to na bata kasi may handa na siyang ribat. Tila nailagan yung suntok. Kasi yung galawan mo may weather.
Talagang mahirap puntusan kapag defensive ka na player. Si Tipsy D pinagbintangan ni Looney pero hindi ngumangawa. Bakit ka nga naman daw sasagot kung di mo naman ginagawa? Habang ito todo dinay, nag-i-explain pa tangina. Dati ginaya niya lang yung linya, ngayon inaangkin niya na. Linya ng iba, agawin. Yan ang gawain ng tanga. Yung akala natin ginawa niya, ayun, inagaw niya pala. At yung baliktaran mong alila, sobrang talas, pack shit. Ganyan talaga kapag nanggaling sa taga-Japan na blacksmith. Ba't ba kasi mo't pangalan mo sa liga? Dapat Ferdinand na lang. Total yung mga bars mo parang Yamashita. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta ka lang sa tao kasi yung gamit mo dekwat lang at sinamantala mo ang pagkahilig ng mga Pinoy sa second hand. Kasi pag may narinig siyang sick na line, nire-revise niya kaagad tulad ng konsepto na talunan na ginamit na ni Tipsy D kay Sayad. At yung 13 na sinabi mo noon kay Plasma, auction, kaso nirevise mo lang yung line ni K-Jap dun kay Poison. Magnanakaw ka ng linya. Wala nang dapat pagtalunan. Dapat sa'yo binabaril hanggang mawasak ang bunbunan. Total, walang laman tong Tom na pusi at ang galawan niya magulang. Dapat putukan to ng mabuti, baka sakaling matauhan. Ngayon natin malalaman kung kaya mo pa man nakawang isang bagay na hindi mo na kaya pang gawin. Ipapamukha ko sa'yo na puro ka lamang nakaw na bara pero hindi ka naman talaga magaling. Magaling ka lang naman kasi mag-twist ng words pero di mo talaga kaya mag-twist ng tang. Teka lang. Bakit pa nga ba ako magra-rap skills? Hindi mo naman kaya yung ganun. At saka ayoko na ipagpatuloy, baka nakawin mo pa yun. Ang ganda ng angulo niya rito, yung mga punto niya, yung bar setup, ang ganda. Yung pagkakahimay, tapos yung ayaw ko nang gawin yung rap skills, baka nakawin mo pa. Ang ganda nun. Ngayon ako naman ang siyang gagamit ng linyang ikaw ang nagpuhunan. Ito ay karma sa pagnanakaw at ginawa mong panggugulang. Ngayong nilabas ko na ang baho mo, ikay winasak ng tuluyan. Sa pagkakampyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Magiging memorable to sa buhay mo at magiging history na din. Kasi ito ang unang talo mo at di ka magkakampyon aning. Ano mang gawin mong pagkalimot dyan ay maaalala mo pa rin pagkatang alaala ay alaala kahit pabalik ta rin. Malakas yung round 3 ni Sur. Pwede siyang maging killer round. Kaso nga lang may mga lines na tinutulugan pero para sa akin ang lakas nun. Round 3, Mot. Maglilibat ka pa, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Tangin ang hayop. Ano yung hilig niya man-distract no? Puta yun Maglilibat ka pa, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Desperado. Round ko na, sumisingit pa yung gagong to. Desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung anggulo. Tukinan to. Yo, sa mga Yo. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa battle, nilalamon kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata nabuo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak. Pues pinakita mo lang yang kakulangan mo bilang wak. Gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Ang lakas nun. Pero bukod sa ginagamit niyang bentahe, totoo, eto pa mas grabe. Yung linya mong resiklo, bong rebilya, na kay batas mo pa sinabi, di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa'yo ni J. King nung laban nyo sa debate? Tanginan to, ibang klase. Ginamit na sa'yo, ginamit mo pa. Talagang nakaka-elib. Ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka-creative. Pero kung napansin nyo,
yung dalawang anggulo umepik. How ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumutas, sur. Kasi tandaan mo, parang dart lang din tong battle. 3 araw kada round, dapat asintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaraw lang sa ibang rapper. Kaya yung 3 araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Pero tong tao, Gama Fratman, na Magre-react no, tapos titingin sa mga judges na parang wala naman. Tainang yan. Pero tong tao, Gama Fratman, na umi-NBA reference, pues kahit nasa iyo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng tres, kaya kahit magaling ka pa na scorer, defense Hindi na kayang talunin pa ng tres tao Gama, tres Steph Curry. Okay? ako kayang talunin pa ng tres, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo nakaboler. Pagkasapak, sa pool yung teardrop, parang nabuta tayong floater. At speaking of basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Puko ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon. Kaya gunggong, anong malabenji paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos, naging Benji Paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lirikal, ako overall performance kung bumuhos, kaya kung ikaw nga yung teknikal, ako yung nakakadobling puntos. O tinalo mo si Batas, pero nakianagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas, magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas, isa buhay killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Malakas yung round 3 ni Sur, sobra. Pwedeng killer round yun. Pero grabe yung round 3 ni Mot. Para sa akin, lamang ng slight edge round 3. Kaya para sa akin 1, 2, 3 para sa akin yun, kay Mot. So, ayun. Bati muna tayo bago matapos. Dami na pala ditong pare-parehas na comment. Pa-shoutout Uchiha family from Konoha Parques. Putang ina. Pa-shoutout sa inyo mga idol ko, Uchiha family. Tito pa-request Badang Birthday mula nang sumampa ka sa stage ng Flip Top, lagi na kita sinusubaybayan. Sana ma-meet na din kita sa Aspakan event dito sa Pampanga. Naku, wala na di na yata magkaka-Aspakan eh. Tito share lang pa-shoutout George Gacus from Angeles, Pampanga para reaction video Sak versus Batas. Sige. Pabati lang kapatid ko ng happy birthday na idol ka. Mag I love you ka na din para mas matuwa. Jolene pangalan niya. Happy birthday Jolene. I love you. Tito pa shoutout Yuri Mitch ng Nabotas. Lagi kami nanonood. Unang salang mo pa lang ng Flip Top hanggang ngayon. Favorite ka namin. Ayun thank you. Maraming salamat. Ayun, hanggang dito na to. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga magpapabate, lagyan nyo ng pangalan at tagasan at kung sino yung gusto nyo gawa natin na reaction video, i-comment nyo lang. Hanggang dito lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.